Gandang hapon po sa inyong lahat, brother and sister. Ako nga po pala si Bro Jonel de la Cruz at ang aking may bahay na si Sister Ann de la Cruz na birthday kahapon. At meron po kaming tatlong anak na babae. Pangalan po namin ay si Andriana na 15 years old na po at si Eliza na 12 years old at ang aming bunso na si Anika Joyce o mas kilala bilang Budang. So mostly po sa inyo ay nalaman ko na um, SFC. So hindi na po bago sa atin tong talk na to. Baka po yung iba sa inyo ay nakapag-talk din na ito. So mag-recap lang po tayo doon sa ating naunang mga talk. So yung talk number 1 is God's love. Doon pinakita ng ating Panginoon yung ating pagmamahal. At doon nga po ay inahalimbawa yung the prodigal son na pinakita kung paano minahal ng isang ama ang kanyang anak. And yung talk number 2 is yung who is Jesus Christ. And the talk number 3, what is mean to be a Christian. Then dun po tinuro yung authentic way ng how to live a Christian. If we are claiming to be a Christian, there's a way na may mga kaparaanan na pamumuhay ang isang Kristiyano. At even na kapag galit tayo, meron po tayong Christian way to react. And meron din po tayong Christian way para mag-correct ng ating mga kapatid. So today we are talking about repentance and faith. So our proper response from our God's call. So kasi po itong pagkakataon na to ay hindi na po natin ginawa. So ang si Lord po yung nag-ayos ng schedule natin kung bakit tayo naandito. So our proper response is repentance and faith. Sabi nga po dun sa Mark 1 chapter 14 to 15, this is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand, and believe in the gospel. So magsisi at maniwala. So kanino po tayo mamananampalataya? Kay Kristo po. Ano po ang ating pagsisihan? Yung ating pong mga naging kasalanan. So brother and sister, we need to repent and to reform our lives, mga kapatid. Marami tayong dapat na baguhin, mga mindset na dapat ilagay with alignment sa will ng ating Panginoon. And we need to come before Him and i-admit natin sa ating Panginoon na Lord, nagkamali po ako. Yung mga pagkukulang na ito ay naglalayo sa akin sa iyo. And ayoko na pong gawin po muli ito. So repentance and faith, mga kapatid, goes together. Magkasama po yan. It is a double action response. Hindi po pwedeng repentance lang at hindi rin po pwedeng faith lang po. So we cannot have just one without the other. Kung babaguhin lang natin yung ating buhay, kulang po yun. And to simply believe without doing anything para baguhin natin yung mga buhay natin, kulang din po yun. So faith is necessarily needs a certain form of morality. And when you say moral, is a set of values and beliefs. Yung values with align sa will ni Lord. Kung makikita natin side by side, kung titignan po natin, marami tayong dapat baguhin sa ating sarili. So repentance and faith. Ano nga po ba? Pag-usapan po muna natin yung repentance. So repentance, sa Greek word for repentance is metanoia. It means change of mind. So siguro yung iba po sa atin alam na po itong ibig sabihin ng metanoia. Pero meron po tayong mga words at mga salita na pwede nating i-align with i-align na may kinalaman sa pagbabago o yung tinatawag natin na metamorphosis.
Kung maalala nyo po, nung high school tayo, di ba po, meron tayong napag-aralan regarding doon sa metamorphosis sa ating biology. Ito po yung pagbabago ng isang bagay. Mula sa isang caterpillar, naging cocoon po siya. And then, after a few weeks, dito na po nagkaroon ng pagbabago. Naging maganda at makulay na paru-paro. So mayroon pong pagbabago, metanoia. Ibig sabihin po, repentance, may pagbabago. So brother and sister, is not just a simple confession of wrongdoing. Yung faith daw po is not just a simple confession of wrongdoing. Rather, it refers to a change of direction, brother and sister. 180 po. Para po tuluyang talikuran yung ating mga nagawang kasalanan o yung dati nating ginagawa. If dati mahilig po tayong lumiko sa kaliwa, babaguhin po natin yun. And we choose the right direction. So brother and sister, kung dati po ay marami kang ginagawa o marami tayong nagagawang nakasama sa ating pamilya, ito po ay babaguhin natin. And drop all those things and begin to change our life. And begin to live in the way that the Lord has intended for us to live. So it's dropping old values, a set of values, and adopting new ones. So values that are very positive, values that are very Christian, yung mga values na makakatulong para sa paglago ng ating pananampalataya. So brother and sister, repentance should result changing the way that we think. Kung dati po meron tayong kung ang dati nating iniisip noon kapag meron tayong nasasalubong na pulubi sa palengke o may namamalimos sa ating bata, minsan po lalapit yan, mangungulit, ginagawa natin, di ba? Bibigyan natin ng barya. O sige na, umalis yan rito, huwag ka na, ang kulit mo. So when we begin to understand kung ano po ba yung i-expect ni Lord sa atin, next time po na may lumapit na uli sa atin na pulubi, we begin to understand, brother and sister, that we need to be compassionate. Tama po ba? Compassionate. We need to be merciful. We need to be generous to the poorest of the poor, to the least, the last, and the lost. So repentance means turning away from sin, turning away from evil, from wrongdoing, and running your own life. Turning a life na kung saan ikaw yung nagpapatakbo ng sarili mong buhay, na kung saan ikaw yung gumugobyerno, nagdidesisyon ng lahat tungkol para sa iyo. So gusto ko lang pong ibahagi yung mga panahon na wala pa po ako sa community, na talagang napakarami ko pong pagkakamali na nagawa, mga bagay na para lamang sa aking sarili. And even if na nandito na ako sa community, I make wrong decision, brother and sister. And I make a terrible ones, which make me suffer, which make my family suffer. Ganun po yung mangyayari if we are govern our own lives. If we are make our own decision at hindi natin kinukonsulta sa ating Panginoon. And so brother and sister, repentance is turning obedience to the Lord. If we repent, kasama dun sa package yung pagiging obedient. No matter how hard it is, kailangan natin sumunod. Kasama dun sa package na, Lord, mula ngayon, ikaw na yung gobyerno ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw na
kasama ko magdedesisyon para sa buhay ko. So brother and sister, it includes turning away from being lukewarm. Ang sabi sa Revelation 3:15 to 16, I know your works, and I know that you are neither cold or hot. I wish you were either cold or hot. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. So brother and sister, nakakatakot. Hindi po tayo katanggap-tanggap sa Panginoon kung tayo po ay double-mindedness o lukewarm. So ano nga po ba yung repentance, sabi? Paano ba mag-repent? Repentance is not about the feelings. Kasi mga kapatid, ang pakiramdam mo, ang feelings, upside down yan. May mga pagkakataon na kapag galit tayo, ay nakakapagsabi tayo ng hindi magandang bagay sa ating kapwa o sa ating partner na nagiging sanhi ng hindi natin pagkakaintindihan. And after a while, pagka nawala na yung galit natin, nagsisisi tayo kung bakit natin nasabi o nagawa yung isang bagay na iyon. So repentance should not depend on what you feel right now. Repentance, brother and sister, is not depend on how we feel, but is an objective decision to make or to accept that only God is enough to our life. And repentance is not being sorry, mga kapatid, for a sin because takot lang po tayo dun sa consequence o takot lang po tayo na mapunta sa impyerno. But it is a good start. If we do not repent, dun po ang punta natin sa impyerno po. If we are maintaining the life that full of sinfulness, doon po ang punta natin. Sa impyerno po ang bagsak natin. So mga kapatid, we must hate the sin itself because sin cause our life misery. Hindi tayo magiging masaya doon. Siguro po yung iba sa atin magiging masaya, pero yung taong nasa paligid natin ay hindi po. At if we are going to hold our life that full of sin, full of wrongdoings, and lacking of repentance, hindi po tayo magiging masaya, brother and sister. Kaya po, nung ako po ay naanyahan nga mag-talk dito, talagang hindi po ako umuo muna. Kasi mga kapatid, ako po personally nakaranas ng ganito. Naranasan ko po na magkasala at maniwala po kay brother and sister, hindi po masaya. Nagkaroon po ng malaking pababago sa aming buhay mag-asawa, sa aking buhay pananampalataya. It took me 2 years. Tama, 2 taon para matanggap at i-overcome yung aking nagawang kasalanan. Dahil po sa aking kasalanan, naging matigas, karon po ako ng pride at lumayo po yung aking loob. Ako po'y napalayo sa ating Panginoon. Kaya Panginoon, brother and sister, for us to be truly repent, we must be honest. Unang-una maging honest po tayo. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Huwag natin i-justify yung mga kasalanan natin. Yung mga kalokohan ko noon, wala yun. Yung mga extra marital affairs ko, wala yun. So parang growing up stage ko lang yun. Wag po ganun. Wag po nating i-justify yung ating nagawang kasalanan. Admit that we are wrong, that we are sin. Wag po nating sabihin na ito ay experience lamang. And second, exercise humility. Brother and sister, be humble. Be willing to change and be willing to receive from the Lord to change. Don't expect to be able to change in our own, brother and sister. Hindi po natin kaya na mag-isa lamang po tayo.
Kailangan po natin ng ating Panginoon, panggabayan tayo sa ating pagbabago. Kaya nga po ang sabi doon, without God, we are nothing. So wag po nating sabihin na kaya natin to. Kasi hindi po natin kaya kapag wala ang ating Panginoon sa buhay natin. So that's why nandito yung ating community ng Corpus for Christ upang matulungan tayo sa journey natin kay Lord. Nandiyan po yung ating mga Christian families na makakapagbigay sa atin ng guidance o ng advice upang mapalago natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya me and my wife are very thankful sa community ng Corpus for Christ because kung wala itong pamilya na ito, baka hindi po namin alam kung nasaan po kami ngayon ng aking asawa. Yun nga po, exercise humility. Meron po ang gustong idagdag dito sa exercise humility. If we are calling our brother and sister, kapatid, sa puso po natin yun. Huwag po natin ginagamit yung salita ng brother and sister para lamang po for the sake ng community, nasa community. Ako po kasi, nung nagkasala o nakagawa ako ng kasalanan, ang una ko pong tinakbuhan yung kapatid natin. And hindi po ako nahiya. Hindi ako proud sa nagawa kong kasalanan. Pero, kaya ko sinabi, hindi po ganun. Ako po ay lumapit sa ating kapatid dahil kapatid po ang turing ko sa kanila. Kaya po, brother and sister, hindi mo ma-admit ang inyong kasalanan kung hindi ka humble, hindi ka nagpakababa, kung hindi ka naging honest. Wag po tayong mahiya sa ating mga kapatid. Kaya nga po tinawag natin kapatid Para saan pa po yun kung parang words lang o salita lang natin binabanggit every time na makakasalubong natin diyan, bro, sis. Hindi naman natin sinasa puso. Kaya po, ang gusto ko pong ipaliwanag dito, kung meron po tayong kailangan sa ating kapatid, sabihin natin, huwag po tayong mahiya. If kailangan po natin ng tulong, ng guidance mula sa kanila, huwag tayong mahiya. Kasi naandyan po sila upang tayo ay tulungan. Kaya po natin sila tinatawag na kapatid. So isa puso natin yung salitang kapatid and brother and sister. Amen po ba? So, pangatlo po, renounce sin. So actively turn away from things that bring us to sin and cause us to sin. Ilayo o tanggalin po natin sarili natin na makaiwas sa ating sa mga kasalanan na nagiging sanhi ng paglayo natin sa ating Panginoon. Dahil hindi po maganda ang buhay ng malayo sa Panginoon. Hindi po maganda yung pakiramdam na parang nag-iisa ka dahil sa kasalanan ng nagawa. Hindi po maganda sa pakiramdam yung parang left alone ka. At lagi mong iniisip na ikaw ay makasalanan at hindi ka bilong. Hindi po maganda yun. Napakahirap pong labanan yun. And para po magawa po ang lahat ng ito, ay kailangan po natin hingin yung kapatawaran ng ating Panginoon. Ask God's forgiveness to our sin. Sabi nga po sa first letter of John, chapter 1 to 9, if we confess our sin, He is faithful and righteous to forgive us our sin and to clean us from all unrighteousness. So lumapit lang po tayo mga kapatid sa ating Panginoon at tayo ay kanyang patatawarin. So alam niyo naman po siguro yung istorya ng prodigal son, di ba po? Dapat nga daw po ang title noon is The Merciful Father. Dahil po sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak na kahit na hinalikuran siya ng kanyang anak, iniwan siya. Hindi po ba? Kinuha ang kanyang mana, nagpakalayo-layo, nilusta yung kanyang mana sa mga hindi magandang paraan. At nung naubos na ito at nagkaroon ng taggutom, doon lamang niya po naisip na bumalik sa ating Panginoon. Pero bago po siya bumalik,
Nagkaroon din po siya ng sa kanyang sarili na hindi na ako karapat-dapat. So, pero ginawa niya ay nagpaka totoo siya, nagpakababa siya, tinalikuran niya kayong salanan at humingi siya ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kaya po malayo pa lang po siya noon, di ba? Ay nakatanaw na ang kanyang ama dahil araw-araw po naghihintay. Ganun po ang ating Panginoon. Yung mga kasalanan nating nagagawa, yun po yung dahilan kung bakit tayo nalayo sa Kanya. Pero ang Panginoon, araw-araw po yan na naghihintay para sa atin. Siya po yung naghihintay na tayo ay bumalik. So brother and sister, if we really want to repent, hindi po pwede naman na natitingala lang tayo at sabihin natin, Lord, patawad, okay na po yun. Hindi po dapat, hindi po enough yun. Kaya po, alam niyo po nung naalala ko nung kami po ay participant pa nung aking asawa, before talk 9, we are required na mag-confess. So nung pumasok po ako dun sa confession room, isa po sa pinakamaganda na narinig ko mula sa pari is sinabi niya after kong masabi yung aking mga gawang kasalanan, son, your sin is forgiven. Go away with peace. So napakaganda po. So mingi lang po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. So para po tayo ay tuluyang makapagsisi, meron pong mga specific sins to renounce. Unang-una po rito yung non-Christian religions. Spiritualism and occult. Yung baka po meron pa po sa atin na nagpapahula dyan sa Quiapo o naglalaro ng alam niyo po yung mga spirit of the glass o ganun po. Akala po natin laro lang. Sexual wrongdoing, in some point meron po sa atin siguro nagkasala. Yung panonood ng porn. So serious crime. O ano ba ang serious crime? Wala nang po siguro sa atin dito na nakapatay. And last po yung drunkeness. So guilty po yung inyong top giver dyan before. Outside the community when I was 19 and 20 years old. Madalas po nagiinom po ako. Pero yung noon po pa po yun. Kaya nga po dito sa CFC is maraming binabago si Lord sa ating buhay. Kaya amen. Thank you kay Lord. So brother and sister, repentance is become complete after totally turning away from evil and accepting Jesus Christ as our Savior. So and for us finally and for us to truly accept the Lord, kailangan natin magkaroon tayo ng pananampalataya. So dito na po papasok yung faith. So sino nga ba sa faith? So hindi po yan si Marie Faith. Hindi po yun. So ano nga po ba yung faith? So faith is a belief in the gospel, which is the good news of salvation in Jesus Christ. So repent and believe in the gospel, for the kingdom of God is at hand. So napakaganda po. We repent and believe in the gospel, for the kingdom of God is at hand. And for us to be able to have a relationship with the Lord, kailangan po nating maintindihan, kailangan po nating makilala sino ba yung ating pinaniniwalaan. Sino ba yung paniniwalaan natin. So, faith is a personal act and decision. It is not something na parang pinagtutulakan sa'yo, ipinipilit sa'yo. So, faith is a personal decision. Sabi nga po sa Revelation 3:20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will enter his house and dine with him and he with me. So, kakatok po ang ating Panginoon sa puso natin. Sino po ang magbubukas? Yung kapitbahay po ba natin? Yung kapitbahay po ba natin yung magbubukas ng pintuan para sa atin? Hindi po. Hindi po ba tayo? Kayo? At kapag binuksan natin ang pintuan, the Lord promised that He will come in and dine with us. Actually, 2 beses po niya pinapakilala yung kanyang sarili sa atin. Through the liturgy of the gospel or the words, and through the liturgy of Eucharist.
Yun po yung nangyayari kapag pupunta tayo sa simbahan at tatanggap tayo ng hostia. Yun po. We dine with him. So, mga kapatid, ang faith is a personal sabi po dito, personal act and a decision. Sino ang magbubukas ng pinto for that to happen? Tayo po. Hindi po yung ating mga kapatid, hindi po yung ating mga magulang, tayo po, sarili po natin. It is a definite act. So we must open the door so Jesus can come into our heart. And also, faith is an individual act. We need to decide on our own. No one can decide for us to do so. So hindi po yung kung sino man pong Poncio Pilato. Kailangan po natin tayo po ang sarili nating magdesisyon. And faith is also a deliberate act. We do not have to wait supernatural light na parang supernatural light to flash in our eyes na parang nangyari kay Saint Paul. Wag na po nating hintayin yon na parang yung nag-akita ng maliwanag tapos pagdilat nagkaroon na po siya ng malalim na pananampalataya. Wag na po nating hintayin yon, brother and sister. And faith is an urgent act. Bakit po urgent? Brother and sister, the future is uncertain. Wala pong nakakalam kung bukas buhay pa tayo o magigising pa po tayo. So time is passing away. Kaya po siya is an urgent act. So let me tell you a story regarding dun sa nabasa ko o parang tama, sa Facebook ko po ito nakita. Ito po ay tungkol sa isang karpintero at isang mason niya po yata yun. Nandun po sila sa building na kanilang ginagawa. Yung karpintero po is nasa first floor at yung mason naman po ay nasa second floor po siya. At dahil po maingay yung kanilang paligid, marami pong nagpupukpok, nagmamartilyo o naglalagari. Yun po, marami pong distraction na nasa paligid nila. Gusto pong kunin ng nasa taas yung attention ng nasa baba, yung karpintero. So nakaisip po yung nasa taas na gumawa ng paraan para makuha yung atensyon ng nasa baba. Kumuha po siya ng coin sa kanyang bulsa at inihagis malapit doon sa karpintero. At ito ay napansin naman po agad ng karpintero. Ito'y kinuha, napangiti at ang sabi niya ay swerte. Binursa niya po ito at patuloy siyang nagtrabaho. So nag-isip po ng isa pa pong paraan yung nasa taas upang makuha yung atensyon ng nasa baba. So ang ginawa niya, mas malaki po yung pera na kanyang dinukot sa kanyang bulsa. 100 na po. At kanya po yung binilot para hindi po hanginin. At ibinalibag sa tabi ng karpintero. Ito po ay napansin muli ng karpintero at mas malaki ang kanyang ngiti nung nakita niya yung pera na nasa kanyang tabi. Kinuha niya ito at sabi niya, swerte ko naman ngayong araw na to. At binulsa at patuloy po siyang nagtrabaho. Ngayon po, dahil sa kagustuhang makuha yung atensyon ng karpintero, yung nasa taas po ay kumuha na po ng medyo mabigat na bagay. Medyo may kalakihan. Inasinta niya po sa ulo yung karpintero at ipinukul ito. Tinamahan sa ulo, tanggal yung helmet. Doon din nasaktan dahil naka-helmet. At doon po, nakuha po yung atensyon ng karpintero. Tumingala po siya at tinanong, bakit? So ano po bang ibig sabihin dito, brother and sister? Huwag na po nating hintayin na gumawa ng kaparaanan ng ating Panginoon upang tayo ay pansinin siya o siya ay pansinin natin. Marami po sa ating buhay, marami pong pagkakataon sa ating buhay na nakaka-receive tayo ng mga blessings. Kadalasan hindi po natin napapansin. Na malit man yan o malaki, hindi po natin man lang naiisip na magpasalamat. Hindi ko po sinasabi lahat, pero sa sobrang busy natin sa buhay, may mga pagkakataon na yung maliliit na bagay hindi po natin napapansin. At sa po ay nakakalimutan natin. So wag po nating hintahin na gumawa ng ibang kaparaanan ng Panginoon upang tayo ay manampalataya o makaalala sa Kanya. So, brother and sister, it's an urgent act. And also, faith is a part of our double action response. So, ano nga po ba yung faith? What
faith is not. Kung napag-usapan po natin yung ano nga po ba yung faith, ito naman po, faith is not. It's not based on our feeling. Rather, we accept God's word as a truth no matter what we feel. Kasi po, sa tulad ng sinabi ko kanina, ang feeling is very, ano po yan eh. Yun nga, upside down po yan. Minsan, galit ka, minsan hindi. So, wag po babase doon yung ating faith. It's not also a wishful thinking. It is not based on illusion or personal desire but on God's word. Mga kapatid, faith is relying on the promise of our Lord. Kung nagdarasal po tayo ng pagkatagal-tagal na at walang nangyayari, yung faith po, doon po papasok. Na kahit akala natin walang nangyayari sa dasal natin, manalig pa rin po tayo. Patuloy po tayong maniwala. If ibigay man po yan o hindi, only God knows kung ano po yung nararapat at makakabuti sa atin. Kasi ang Panginoon ay kilala tayo. Hindi natin po pwedeng sabihin, kilala natin ang sarili natin. Kasi minsan may mga may mga thinking tayo na, Lord, nagsiserve ako sa iyo, bakit hindi mo naman to inalaw, hindi mo sa akin binigay? Lord, lagi akong ganito, bakit ganito? So, ang tanging ng Panginoon ang nakakakilala sa atin. So, it's not a blind leap. Faith is not a blind leap. So, ano nga po ba yung ibig sabihin ng blind leap? Parang nangyari kay Peter. Kasama niya na, si Peter ay napakaswerte ang mga disipulo niya noon dahil nakasama nila ang ating Panginoon. At isa si Peter noon na nakasaksi sa kapangyarihan, kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya minsan nung sila ay nasa karagatan, nakita niya ang Panginoon na naglalakad sa karagatan. Dahil sa kanyang paniniwala, ay nakalakad din po siya sa tubig, hindi po ba? Pero dumating yung pagkakataon na lumakas yung hangin, malakas yung alon, lumaki yung alon. Nagkaroon po siya ng takot. At unti-unti nawala ang kanyang pananampalataya. At unti-unti siya ay lumubog sa tubig. Pero napakabait ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagkalubog, hinawakan ng kanyang kamay at unti-unti siyang inihaon. So brother and sister, ganun po ang ating pagmamahal ng ating Panginoon. Kasi minsan, yung takot, yung mga kasalanan natin, yan yung nagiging dahilan kung bakit tayo nawawalan ng pananampalataya. Nagiging hadlang sa gabal sa paglago ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pero ang Panginoon ay patuloy na gumagawa ng paraan upang abutin yung ating kamay upang tayo muli ay iahon sa ating pagkalubog. So brother and sister, God has promised us new life, brother and sister. Sa Kanya, meron tayong panibagong buhay. Faith is accepting the life and letting God show us to live. We must be willing to do whatever God wants for us and actually do it. So sa conclusion, brother and sister, sa faith marami tayong sa repentance and faith. If we repent and we have the faith, brother and sister, maniwala po kayo, magbabago po yung ating buhay. Kung minsan tayo nagkamali na o nadapa, wag po nating isipin na katapusan na natin or wala na tayong halaga. Kasi ang Panginoon, hindi yan tumitingin. So kung ano yung nagawa natin, ang mahalaga sa Panginoon, tayo ay nagbalik. Kasi personally, ako 2 years kung nakikipaglaban dun sa aking sarili actually. 2 years akong lugmok. At laging sinasabi sa sarili na wala akong kwentang tao. Na wala akong silbi bilang isang anak. At dumating sa punto sa buhay ko na sinabi ko, I'm not a Christian anymore. Because I failed God in many times. Kaya I'm very thankful. Siguro itong talk na ito is binigay sa akin for me to realize. Kasi sabi ko nga, unang-una ang natututo dito sa talk na ito
is yung Tok Rivera. Siya yung unang na-absorb nung message. Although ay nakapag-talk na ako before nito, ngayon yung isa sa pinakamahirap. Kasi bumabalik din yung ano. Yeah, pero sabi nga, ba't ako nag-talk na yun? Is to finally i-let go kung ano man yung mga